tindog yun ka, excited ka sa mudayig sa Ginoo. Amen! Inanay mo katapa diha. Magdayig ta sa Ginoo. Hallelujah! Come on, let's give Him our best praise. Atong palapakan si Lord. In 5, 4, 3, 2, 1. One shout! Hallelujah! Come on, let's go! Come on, sayawin si Lord. Sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di mo tatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang sa na at higit pa. Bigay amoy sagana at umaapaw sa na at higit pa. Sapat na sa lahat ng pangangailangan, higit pa sa lahat ng inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Mga di mangangamba, di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa na at higit pa. Bigay amoy sagana at umaapaw sa na at higit pa. Sapat na sa lahat ng pangangailangan, higit pa sa lahat ng inaasahan. Wala nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang sa na at higit pa. Ang biyaya mo, amoy sagana at umaapaw sa na at higit pa. Sapat na sa lahat ng pangangailangan, higit pa sa lahat ng inaasahan. Wala nang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw unyos, araw-araw unyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw unyos, araw-araw unyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupunihin. Ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw unyos, araw-araw unyos.
katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, Come on, louder your voice! katulad. Wala kang katulad, lalala kang 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 katulad. Wala kang katulad, Come on, it says to the Lord. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Come on, itaas ito mga kamon. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin, kay susama, lalala kay susama. Kay susama, lalala kay susama. Wala kay susama, lalala kay susama. Kay susama, lalala kay susama. Wala kay susama, lalala kay susama. Kay susama, Wala si God! kay susama. Wala kay susama, lalala kay susama. Kay susama, Wala lalala kang kay susama. katulad! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala Yes, God! Hallelujah! Yes, oh God, wala kang katulad, oh Diyos! You're worthy to be praised! Jesus! Yes, Lord, we worship you in this place. We glorify your holy name. Yes, Holy Spirit, we invite you in this place. We welcome you here in this place, Holy Spirit. Hallelujah. Yes, Holy Spirit, we invite you in this place. We glorify your name. We invite you in this place, Holy Spirit. Apart from you, Holy Spirit, we are nothing. We are powerless. We are useless. And we worship you. We glorify your holy name. Ating taas na mga kamon. Ating invite si Holy Spirit. Let's invite His presence as we honor the Holy Spirit in this place. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Come on, worship the Holy Spirit. Invite His presence. Come on, utter our words of worship. Utter our words of worship. Any words that exalt the Holy Spirit today. Come on, invite His presence. Invite His presence. Come on, if you want to speak in tongue. Come on, everybody. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you. Come on, just rest into His presence. Let's rest. Nagamatag mga tagsunay. Karong nga simana.
Sometimes miingon ka nga mag-give up na lang. But right now, you are free to rest. Just rest into His presence. We are nothing without you, Holy Spirit. We invite you here. We invite you here, Holy Spirit. We are powerless. We are useless. Yes, come on, just rest into His presence. Hallelujah. Ako ay naparito upang himuin mo paghilom ng damdamin. Ang tanging hiling ako ay maghihintay sa pangakong ibigay sa lugar na magtatagpo. Punuin mo. Come on, let's declare. Banal na apoy ng Diyos. Banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo kung saan ka patungo. Banal na apoy ng Diyos. Banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo kung saan ka patungo. Ako ay naparito upang himuin mo paghilom ng damdamin. Ang tanging hiling ako ay maghihintay sa pangakong ibigay sa lugar na magtatagpo. Punuin mo. Banal na apoy ng Diyos. Banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo saan ka patungo. Banal na apoy ng Diyos. Banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo kung saan ka patungo. Holy Spirit. Come on, let's declare. Ikaw ay nandito. Nandito ngayon. Hatid ng presensya mo'y kalayaan. Come on, let's sing with me. Ikaw ay nandito. Nandito ngayon. Hatid ng presensya mo'y kalalingan. Ikaw ay nandito. Nandito ngayon. Oh, Holy Spirit.
presensya mo'y kagalingan. Kasay ng si Claire, ikaw ay nandito, nandito ngayon. Hatid ng presensya mo'y kalakasan. Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo kung saan ka patungo. Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo kung saan ka patungo. Dalhin mo Saan ka patungo? dalhin mo kung saan ka patungo. Sa pangalan mong may kaligtasan, sa pangalan mong may kagalingan, sa pangalan mong may katagumpayan, sa pangalan mo Jesus, sa pangalan mo Jesus, sa pangalan mo, sa pangalan mo may kaligtasan, sa pangalan mo may kagalingan, sa pangalan mo may katagumpayan, sa pangalan mo Jesus, sa pangalan mo Jesus. Akong ginawa kang talan sa pagtaas nila kamo. And let's just continue to worship the Lord. Sa simula pa, ika'y naging tapat. At palagi pag-ibig mo'y sapat. Kung ikaw ay dumating,
ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap mo at pinili. Di ako mangangamba. Ako ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba. Ako ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap natin na pinili. Di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap natin na pinili. Di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Tatanggapin mo at piliin. Di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin. Di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Give the Lord a loud shout of praise. Shout His name, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. In Acts 11, chapter 11:29, the disciples showed their faith through generosity, giving according to their ability to help others. Let us give joyfully, because true Christianity is seen not only in words, but in action. Kingdom citizens, let's honor the Lord with our tithes and best offerings today. Let's go! Hallelujah! Let's wave our offering to the Lord and let's give our best praise to Him. Hey! Atong ipagpaka tumay, come on! Ito na ang hintay na maranasan
ako'y sisigaw, malaya na nagliliyab, 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 nagliliyab. Hallelujah! As we raise our hands towards heaven and declare the sevenfolds of blessing, I and my family will have an open heaven life. Blessing so great, I and my family can contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. Yes, Lord, silyado sa imong hamiling nga dugo, O Dios, kato nga mga declarations, na even as I apply the blood from the crown of thorns, ani nga mga tithes and offerings, salamat Ginoo kiniimo ng balaan, o pagmagamit kini Ginoo sa pagpalapad pa sa imuhang gingharian. O salamat, O Dios, that your people will receive bountiful harvest from this sa ilang mga ipangtanom. O salamat Ginoo, the anointing for wealth, the anointing, Lord God, for less effort and even great result na nasa ilahang mga panangabuhian. Salamat kayo, Lord God. We bring you back all the glory and honor and praise and adoration. And all God's people say, Amen and Amen and Amen. Mayong hapon sa tanan! Manglingkod ta. Hapon pa ba? Hapon pa. Yes, salamat kayo, music team. The chosen ones. Ang ato actually pero ang ato ang ano karon is ang maayong balita para sa tanan nga mga nasod o nasyon. But I just would like to makita nato ang Acts chapter 11 na yung mga character derino nga gigamit kag maayo sa Holy Spirit. Apan makita nato nga nalista ilang mga pangalan na nasulat ang ilang mga story no in this book because they are gipili sa Ginoo. Apan dili lang sila ang pinili sa Dios. Anyone nga makabaton og bag-o nga mga revelation og mailhan gyud nila og kinsa sila, pwede gyud kaayo kang mo claim po that you are also a chosen one. Amen? Ningon siya diri, demons flee when chosen ones say this. Hear me now. There is a language that demons fear. Not Latin, not Enochian, ang butog ko sa Enoch, but the unshakable sound of a chosen one who knows who they are. Amen. Demons do not flee because you scream. They flee because you remember. Imong nahinumduman. The moment you speak not as a victim, but as a vessel, the air bends, the room shifts, the unseen realm trembles. This is what they've been hiding from you. You were never meant to beg for deliverance. You were meant to command it. The ancient scrolls say, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. But most never learn the second part. They submit, but they don't resist. They pray, but they don't declare. Di kabalo mo declare, di kabalo mo sogo. Command prayer. Let me give you the phrase that causes shadows to scream. I am not available for torment. I am under covenant. I walk in the authority of the blood. I bind every assignment that seeks to hijack my destiny. You say it again. I am not available for torment. Again. Available for torment. And when you say this, you are not just talking. You are issuing a court order in the spirit. Nag-issue ka og court order. Because torment requires permission. Kung di nimo tugutan, the devil has no more keys. Kung imong i-revoke ang gisulti in the dark realm, no? But when you revoke it, wala na sila permiso, di na sila makapanghilabot kanimo. Chosen one, your voice is not just noise.
It is an instrument of heavenly legislation. Ing anak ka power ang mga pinili. Kinsa ang mga pinili dire? When you are a chosen one, you are a walking decree. Demons don't flee because of your volume. They flee because of your alignment. Amen. When your word matches your authority, the underworld loses jurisdiction. So rise now and say it from your soul. I am not a victim of spiritual... say it now. Ready, go. I am not a victim of spiritual attacks. I am a vessel of divine fire. I rebuke every spiritual contract not written by God. I shut the door to torment, and I walk in my birthright of peace, power, and protection. Hallelujah! Padunggaan na ang impyerno. Let them scramble. Let them scatter. Because the chosen ones have remembered their tongue. Kay numdum dahi ka nga naa, dahi kay dila. Nga pwede mo sulti o pwede mo declare. Hallelujah! Hear me now. If these words struck your spirit, it's because you were never meant to live like everyone else. Muna nga ang mga naka-realize sa ilahang great destiny na pinili dahil sila sa Diyos for a special purpose. No mo na gikahadlukan. O kinahanglan nga makasabot ka that you meant to live like not to live like everyone else. Mo na nga atakihon jud ka. Usahay matingala ka ngano man gyud nga ako man gyud ilang initan nga nagbinuotan naman ko ani kay Lord. Because you are not just like an ordinary like everyone else. You are a chosen one, and what you need now isn't more information, it's divine instruction. Hallelujah! Amen! That is why kini nga mga tao nga gipili sa Dios no sa atong story karon in Acts chapter 11. Nahitabo ni gigamit sila sa Ginoo mightily because somehow they realize in one point of their lives that they are chosen ones of God. Gipili dahil sila sa Dios for such a time as this. Esther realized gipahinumdum sa iyaha. Gipahinumdum sa iyaha pag-usab sa iyahang igagaw. Esther, realize nga ang imong posisyon karon gibutang ka diya sa Ginoo for a purpose. Who knows? You were born for such a time as this. Kabulukan ini mga panahon na kinahanglan gyud kayo mga tao nga radical sa ilahang tawag, ilahang destiny. Nga bisag unsaon pa sila, bisag unsaon pa ang persecution, challenges sa ilahang mga kinabuhi mo padayon sila. Kay nahibalo sila nga dunay katuyuan ang Ginoo nganong gipakatawo sila aning kalibutana. Ug naay katuyuan ang Dios nganong naa ka diri karon sa Christ the Healer. Naglingkod ka diha karon. Gipili ka for such a time as this. Amen. Andam ka na ba maminaw sa iyahang mga bag-o nga mga divine instruction? Usahay na yung mga butang ipakita sa Ginoo sa atoa. Mga butang wala nato gi-expect. Apan mga mensahe na. No, ang Acts chapter 11 is a turning point of history for the first time. No, ang gospel dili lang para sa mga Hudiyo. Na-realize sa church atong panahon na, even ni Peter, that the gospel is for all the nations of the world. At that time, barriers were broken, disciples were built, and generosity overflowed. O paminawan nato ni mga igsoon, the same Holy Spirit na naglihok in Acts chapter 11, naglihok gihapon sa ato karon mga panahon na. Amen? Pareho ang Holy Spirit. And in this end times, kinahanglan nato masabtan, the church nga mulahutay, ang mulahutay lang nga church, mao ang church nga nag-practice og inclusivity, discipleship, and even generosity.
Now, ato nang sutan ng tulo ka mga butang in Acts chapter 11 nga attitude o mga ginabuhat sa church ni atong panahon na the church in Antioch. Acts chapter 11 verse 17. So if God gave them the same gift He gave us, who believe in the Lord Jesus Christ, who was I to think that I could stand in God's way? Mo nang gipasabot, gipangutana, kinsa man ko nga mopugong sa mga pamaagi sa Ginoo. Kay unsa nitabo the story was the leaders actually questioned Apostle Peter why has he have gone to fellowship with the Gentiles. And Peter explained sa mga leaders and even sa mga Jewish believers nga naa dito sa Jerusalem nga nakakita siya og panan-awon. Yun siya I saw a vision. Usa ka habol nga gikan sa langit ug usa ka tiug akong nadungog. Kay katong habol na kay Balumon in Acts chapter 10 ato itong giwalay no nga nagkalain-lain nga mga hayop. Nya niingon ang boses sa langit, kaon, Pedro, bakod og kaon pag ihaw aning mga niining nga mga hayop ano niining nga mga animals. So ano ka pagkaon nga wala jud ko kaon kay dili man na pwede kaunon. Nako kay hugaw man na. Ug ang Ginoo niingon kang Pedro, ayaw tawga nga hugaw ang akong gihimo nga limpyo. And he understood. Niadto nga panan-awon ug niadto nga revelations ang gihatag boses nga iyahang nadungog sa dihang si Cornelius. Ang dihang si Cornelius nagpadala sa iyang mga sundalo ug gisundo nila si Pedro. Ug nasabtan ni Apostle Peter nga it was not just about food. Dili lang may tungod sa pagkaon, kundi may tungod sa potential nga mga tao nga gipakamatyan sa Ginoo, pwede pud sila actually mahimong limpyo. Nasabtan niya ang mensahe sa Ginoo. Unexpected para kaniya. Patungod kayo doon ay mensahe nga niabot sa iya. Kinahanglan siya na isugo sa Ginoo o sa Holy Spirit sa iya. And when Peter obeyed, the Holy Spirit fell also. Nagwali siya sa mga sa tibuok household ni Cornelius ug ang balaan nga espiritu also fell on the Gentiles. The whole household of Cornelius also received the Holy Spirit, just like what happened in Pentecost among the Jewish believers, the 120. Wato makita diri nga the same Holy Spirit nga nagpakita o nagpuno sa mga katawhan nga tuwa di 220 in the upper room. The same Holy Spirit nagpakita pod nga ang kaluwasan dili lang para sa mga Hudiyo kundi alang pod sa mga Hintel. Dili exclusive ang salvation. Ang kaluwasan, inclusive ni siya. Mo include alang para sa tanan. God was saying to Peter, walay outsider sa akong grasya. Usahay kita mismo nga mga alagad sa Ginoo, o kita nga mga believers, usahay kita ang nagbutang og limit sa gugma sa Ginoo. Dili mabati sa uban ang gugma sa Ginoo kay kita atong gibutangan og limit. But the Holy Spirit we know that from the last nato nga mensahe in Acts chapter 10, now makita nato that the Holy Spirit moved beyond walls, beyond culture, or even beyond our comfort zones. Moabot siya ngadto sa mga unreached people groups. Even today, moabot siya dito. Amen. Pwede gud kayo kabuoton sa Ginoo o atuon sa Ginoo og luwason pod sa Ginoo, even kato mga tawo nga atong gibati nga murag wa nagyoy paglaom sa ilahang nga moabot pa ang kaluwasan o mutuo pa sila sa Ginoo. But here we see that in Matthew chapter 24 verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world, and then the end will come. Buti pasabot tanang nasod, tanang lingwahe, kinahanglang makadungog sila sa gospel of the kingdom in their own language. Amen. Amen. Ang gisulti dinhi nga to all the nations,
Naghisgot ni siya may tungod sa lingwahe sa mga tao. Ano ito sabihin ko sa inyo ha, ikaw kung ikaw ang gamiton sa Lord. Mabitaw si Peter niingon siya, kinsa man ko mo balibad, kinsa man ko nga mo babag, kinsa man ko nga dili mo sunod sa pamaagi sa Ginoo. Gipakita diri in Acts chapter 11 ang sinugdanan ni anang pag-spread sa gospel of the kingdom to all the whole world. Dito nagsugod, karon kita ang continuation. Ingnan na imong tapat, ikaw ang continuation. That's why ayaw pugi ang balaan nga espiritu sa kinabuhi ngadto sa uban. Kinsa man sa imong palibot karon ang murag sa imong unahuna unlikely kayo nga maluwas. Pasagda na ba lang nimo? Muna yung pangutana, kinsa man sa imong mga kaila karon o palibot nimo karon murag miyong jud ka nga murag di na magna siya maluwas. Murag wala na paglaom. Igsoon samtang pagbuhi pa na naapay paglaom. Amen. O kanang imong paglaom gamhanan kayo na. Kay mao na ang mulid sa imuha nga magampo kaalang nila. Mao na ang maglid sa imuha para mo reach out ka sa ilaha. Mao na ang maglid sa imuha nga mahimo kang available aron nga ang pulong sa Ginoo ug ang iyahang maayong balita mo abot pod sa mga taong nagkinahanglan niini. Amen. Amen. Hallelujah. And number 2, nga gisgutan diha in the book of Acts chapter 11 is the encouragement and discipleship nga nag-build sa church. Acts chapter 11 verse 23 to 24, nagsulti diha nga when Barnabas arrived and saw what the grace of God had done, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Makita niyo mo dinhi nga ang mga believers na katibulaag tungod sa persecution, di ba? Even pasart pa kay Stephen, mao na ni sila. Niadto sila sa Damascus, now niabot po sila sa Syria. Niabot sila sa Antioch. O sa dihang nagkatibulaag sila tungod sa persecution, nagwali sila. But tan-awon ni mo dire. Nakasabot sila nga ang pagwali sa maayong balita, dili lang alang sa mga Hudiyo. That's why they also preach to the non-Jewish people, to the Gentiles, and even to the Greek-speaking. No, ang mga Griego, ibuto ang mga Griego, mga bread biya ni sila. Sila biya gyud ng mga philosopher gikan bigbina na sa ilaha. Sa Socrates, sige sa patong yung mga sa may mga philo, nakahinumdum pa sa inyong philo class. Socrates, si Plato. No? Pero wala na nakapa-intimidate sa ila. Gishare nila ang maayong balita. They share the gospel. O ang kanindot ani kay daghan ang nitoo. Many have believed. Ug sila nadala diya sa gingharian sa tiilan sa Ginoo. And because of that, gipa-check sa ilaha, gipa-check no sa Mother Church in Jerusalem kung unsa katinuod ang nahitabo dito in Antioch. Ug ilan na pong gipadala si Barnabas. Kay balo sila nga si Barnabas is a mature, full of the Holy Spirit and of faith, no? Munang ilang gipadala na pod. Kay si Barnabas is really the one, no? Kay baluta nga siya good encourager. Pag-abot ni Barnabas ito, nalipay kaayo siya. O gi-encourage niya, o gilig-on ang mga believers nga tuwa dito, apan wala siya ni Hunong. Nga pag-abot ito, encourage siya, lipay siya, encourage siya, pagkatapos, bye. No! Unsa iyang gibuhat? Iya na yung gi-encourage o appeal si Saul, nga for 3 years na nag-isolate sa iyang kaugalingon to receive more revelations and kibalo ka si Apostol Pablo aning panahon na dili pagid kaayo siya accepted, no? Kay nakagubot gyud pag yun ang Church of Jerusalem ato nga panahon na ug gipabugnaw sa ang panahon ug siya nag-isolate sa iyang kaugalingon in the deserto sa Damascus, still part of Syria. And then there, nahinumdum si Barnabas sa iya ug iyang gi-encourage si Apostle Paul, si Saul, ug gidala niya dito sa Antioch.
And sulod sa usa ka tuig, nagtudlo sila og nag-disciple sa mga bag-o nga mga believers. Yun ang nasa dihang nagbasa ko ani, nag-review ko ani. Grabe no? Kana gid ang atong HSU. 1 year pud ba di ba? So naata on the right track. 1 year nga gihap-an gyud og gilingkuran ni Barnabas ug ni Apostle Paul ang mga believers in Antioch. Don't you know that nganong significant kaayo ni nga church because this is the place. Mao ni ang church nga permerog sila gitawag, diri sila permerog gitawag og Christians. Unsa gani ang Christians? Followers of Christ, di ba? Amen? Diri nakit-an nga na-disciple sila og nagpadayag sila og nahimo silang blessing og kahayag. Nga makit-an sa ilang mga followers gid sila ni Christ. At first pero mga yaga-yaga ra man gud ni para sa ilaha. Pero ilang gi-embrace. Ilang gi-embrace. Yes, we are followers of Yahushua HaMashiach. Hallelujah. Amen? Makita nato diri that encouragement really fuels faith. Ang pag-encourage no ni Barnabas kang Saul and even ang pag-encourage niya sa mga katawhan nga tuwa sa Antioch really nakapasiga. Nakamura ba siya og nakahatag og gasolina aron mo siga, mo andar no ang usa ka movement nga naa dito sa Antioch. Amen. So, importante nga ikaw, mahimo kita nga encourager. Hindi na imong tapa, basin o wala na siya, nakinahanglan na siya og tapik karon. Hindi na siya, God loves you, sister. receive the strength nga gikan sa Ginoo. Usahay mo nang di na ta usahay mahimo nga maka-encourage kay kita wala lugmok na pagkaayo ta. You know, fuel. Di ba ang kalayo, pag daghan mo kayo din nga karang organic lang, dili ka ng gasolina. Di ba ang kahoy, mo na siya ang magpasiga. Para kung gusto mo yung pasiga sa kung gusto kang magluto o something para imong kaunon. Kung isa lang na siya kabuok diha, di gida maabtan diha isa ka minuto, palong ginapasag imo pa na siyang bubuan o gasolina. Mahimo og gyapon na siyang agipo. Kaya sabot mo sa agipo. Manggod mga arki na manggod kay mo, hindi na mo kasabot unsay agipo. Nagmurag uling ba, mahimo ng uling. Pero kung naana siya, tulo na sila kabuhok diha, opat na sila diha kabuhok. Sa diha mapalong ng isa na ay isa nga mo pasiga o pag-usab. Encouragement fuels our faith. Munang ayaw ginubulag sa imong mga kasister ug ka-brother. And discipleship builds maturity. Tungod ni ana na disciple sila, nag-mature ang mga believers nga naa sa Antioch. Even si Apostle Paul. Amen. Kay na ay leader nga nagkaroon og kasing-kasing nga mga disciple. You know, mahimo ka lang at tinuod nga leaders kung mo invest kag og time, mo invest kag resources, mo walk alongside ka sa imuhang disciple. Amen. Unsaon na niya karon nga, unsaon nimo mo claim ka karon nga leader ka. Pwede gani ka kapanhatag og panahon na imuhang disciple wa na nagkagidlay na ang kinabuhi. Di Kristohan mo ang kinabuhi ha. Nakagid na nakikuninita na sa kaaway. Kay imo din napabayaan, kay dili ka, wala ka nag-journey together sa iya. Ang mga young believers na kinahanglan gyud nga sila i-journey, kinahanglang ubanan, kinahanglan nga imuhang i-train, ikadin nimo. Amen. Ang tinuod nga leader mo invest og time, mo walk alongside, ug ang tinuod nga leader mag-multiply sa iyang kaugalingon. You can never be a leader kung dili ka makaraise up og another leader.
Amen. Kinahanglan gyud nga mahimo ka, tinuod ka nga leader kung ikaw makaraise up og lain nga leader. Kung magpabilin pa na siya nga baby paghihapon na siya, wa. Ang mahitabo ni ana, mawagtang lang gihapon ana ang iyang pagpangalagad sa Ginoo. Si Barnabas was full of the Holy Spirit and faith, according to verse 24. Mga igsoon mayong ko sa atoa, discipleship nga walay balaan nga espiritu, mahimo lamang siya nga dry nga religion. O mahimo na lang mechanical ang ato ang pagsimba. Mahimo na lang mechanical sa ato atanan. Patong naang balaan nga espiritu, mao'y mulit sa atoa, discipleship will produce revival. Ug mao na ang gikinahanglan sa atong nasod karon. Revival. Kinahanglan nato ang balaan nga espiritu kay siya ang mag-cause sa revival. Siya ang kalayo. Nga mo hatag mo pasiga ka nato. Ug mo cause og transformation. Amen. In this end times, kinahanglan gud kaayo nato ang gitawag nato very critical kaayo. Ang gitawag nato nga strong discipleship. Naingon ang Matthew chapter 24 verse 11 nga daghan ang malimbungan. That is why very critical para sa ato ang strong discipleship. Kinahanglan nga naay magtudlo sa kamatuoran. Kinahanglan nga naay magbantay sa mga young believers. Or else, maamalik lang na sila. Kinahanglan nga dunay mag-train sa atong mga future leaders. We need that today. Ngano ing ani karon ang itsura o ing ani ang pamalakad sa ato karon sa atong panggobyerno? Because somehow in the past, 30 years ago, probably 40 years ago, the church failed to disciple the generation that is sitting right now in every offices diya sa panggobyerno. We failed as a church. Pero naay paglaom alang kanato karon. Look at these people, very young leaders. Look at Mayor Vico. So makaingon ko, magtanaw ko sa iya, makaingon ko nga naapay paglaom ang Pilipinas. But unsa, asa ika-attribute nato kung unsa si Vico sa iyang values o sa iyahang ethics karon? Tungod kay naay nagpastor sa iya. Naay iyang mama, naay iyang pastor nga nag-coach sa iya. Wala guys, dili gani nga na kayo ka hands-on gani ang iyang papa. But naay mama nga nagampo para niya, na nagmama nga naggiya kaniya. Ug naay pastor nga nagtrain sa iya aron mahimo nga maayo nga leader. Kasi nagkinahanglan ta karon og mga momentor. Amen. Mangutana ko sa inyo karon, kinsa ang pwede nimo nga i-mentor this year? Karong September 12 ako na lang ginang isulti. Doon na tayo i-raise up nga mga mentors. And I really hope nga among you here, daghan ang mo respond. Kinahanglan nato ang ato ang mga campus ministry. Siguro tungod ka, dili kayong anak, kaayo ka, kung naman kita yung nahimong resulta no, sa atong mga campus ministry before. But this time, atong himuon nga mas radical o mas miyong ka, mas multiplying. And siguro moingon ko nga mas bigger ang impact no sa ato ang campus ministry karon. Kay naatay mga mentors. Naatay mahimo nga mga coaches. Intawon, for example, no, napabayaan kay nato-ato ang campus ministry. May nalang gani kay natayo na ning kamot. Gimao-mao lang mato ninyo, guys, no? Gimao-mao na lang. May lang gani kay nasi, ayan mo to? Oo. Pero may iwan ko sa ato, karon atong himuon nga pinasahi. Nga atong campus ministry, mahimo gyud nga mag-shape ta, mag-hone ta, o mga future leaders ani nga nasod. Amen? Amen?
So respond na ta. Napay mga networks ron nga atong ginakuan nga mag-form ta og mga core leaders for our marketplace no nga mga leaders. Mga young professionals and business in the business arena. No, kamo nga mga young entrepreneurs. Ikinahanglan mo nga you are needed so much nga ato ang matrain, atong ma-coach ang atong mga estudyante nga naa diha karon sa mga colleges and universities nga naa diri sa Davao. And we call our campus ministry Growth League Society. Kay gusto gid ato nga we will really have heroes in the future. Gusto gid ato nga naatay mga future leaders nga atong matawag nga mga revivalist gid ba? Nga mo cause og transformation. Dili namon ang makayang kami lang ni Bishop. Dili igo ang atong time diri sa pulpit. Mubitaw nga pagpa-intro gid mo sa it's you. Amen. Amen. 1 year biya gid ni it's you nato. Lipay kay ko ibin sa atong SLJA no nga. I mean, dali na lang atong pag-enter into sa ato ang mga communities kay naatay mga na-raise up nga leaders. Mga servant leaders. Ug mao na pud ni sila ang atong himuon nga mga pioneer in a kind of leadership that really serves the people and serves God. Amen? Amen? Mga servant leaders! Amen! Og mao ni karon miyon ko sa atoa, ayaw lang og sige og receive. Be a discipler. Be a discipler. Ang atong mga kabatununan, young people, ayaw lang mo nga mahimo lang permanente nga attendees na lang. Nag-fans club lang mo. O lingkod lang mo diha. I tell you, young people, rise up! Mahimo nga mga leaders. Pangita mo mo mentor sa inyo. Pangita mo mo lead sa inyo ha. Kanang mga pastor sa ato, mga network mga network pastors nato. Network leaders ninyo nga nag-lead sa inyo ha. Kinahanglan kita karon mga discipleable. Kay kung dili ka discipleable, kalugayan mahimo kang sa gayto disposable. Patinga na lang ka nga wala na ka kay na-disposable na di ay ka. Amen? Kisa dire ang gusto maingon nga, yes, magpa-disciple na yun ko. O sige ito, Gaben! O kisa po dire ang maingon nga mag-mentor na yun ko. I-mentor na gina ko ng mga estudyante to sa campuses. Kisa dire mga young professionals nga ready! Mo rise up po. Lakay balo nga mahimo. You know Barnabas? Kasi kayo magtuo. Ang iyahang gitudluan, mahimo nga usa ka great missionary. Ito kanang imuha ka nung i-disciple, wala kay balo ba? Kanang imong i-mentor? I-mentor nimo yung leadership ba? Wala kay balo mahimo ang future nga president sa Pilipinas. Ug mo cause of great revival and transformation. Amen. Amen! O ikatulo, not only generosity, ikatulo is generosity in action. In Acts chapter 11 verse 29, makita nato diri that disciples, as each one was able, ingon siya diri, decided to provide help for their brothers and sisters living in Judea. Ang story diri was, adunay usa ka propeta nga nag-warning nga adunay dako nga gutom nga umaabot even in the whole Judea nga province. Apan wala nagpanic ang church. Unsa ilang gihimo? Naghimo sila og action. Wala sila nagpabiling nga nakadungog sila sa prophet. Nakasabot sila nga gipadaygan ni nga propeta og kami ang naistoryahan kay makatabang me. Ug nibuhat sila og action. They actually naghatag sila according to their ability og
nagpadala sila og tabang didto sa province sa Judea. Makita nimo diri ang attitude sa church. Generosity is faith in action. Remember this. Ang atong pagkamanggihatagon is pagtuo na nga gibutang og paglihok. Inubanan sa paglihok. You know, ang generosity, dili lang na siya kwarta. Apil po daha ang imuhang oras, apil daha imong pag-ampo, o even ang imuhang pag-serve, your service. Generosity, again, is proof that your faith is alive. Buhi ang imong pagtuo. Amen. Mabito nang matingala ka sa una, ano gid ba ta? Ang balaan na espiritu may naghatag sa ato og compassion. Ang balaan na espiritu ang naghatag sa ato na ng love ba sa uban, concern sa uban, compassion to the needy. Ug ang balaan nga espiritu mo'y naghatag sa ato ng spirit of generosity. Mo ta matingala ka nga sa una tun dili pa ka nag divine appointment. Dalo jud kayo ka. Kay nga naman, human nature, ang nature gyud sa katao, kung walay balaan nga espiritu, selfish gyud na siya. Bito mag-offering ka sa una, lalom kaayo ang bulsa. Imo yung kuton ang pinakagamay. Mamoy imong ihulog, imong isulod pa dito sa bulsita ang kamot nimo kay para di lang gyud mo tingog. So mo to imong gipili. Nganong mo to imong gipili? Kay mo to pinakagamay. Kay ngano lagi? Kay medyo lagi atong panahon na haska pa nimong ka-selfish. Pero ang naay balaan nga espiritu selfless. Kung naay balaan nga espiritu sa ato, mahimot ang channel of blessing sa gugma sa Ginoo. Amen? You know, in these last days, nag-warn sa ato in 2 Timothy 3:1-2. Ningon siya dira, in the last days, people will be lovers of money and even of themselves. Pero mayon ko sa imo, ang tinuod nga church, musiga, pinaagi sa radical generosity. Nagpakita sa kalibutan nga si Kristo ang atong treasure. Muna matingala tani ni mga tao nga naka-enjoy naman to sila sa generosity pud sa Ginoo sa ilahang mga kinabuhi. You know, the Father is the most generous. Wagay naghihikaw ang iyang buktong anak, ihatagay niya para sa ato. Di ba? Pero nga naman nga pag-abot sa panahon pag naalay kabiklan o kalain sa church o gusto nga mahawa sa church, may nga dayon nga, ang finances ko dayon ang iyang atakihon. Nga naman, kung naang balaan nga espiritu kanimo, you have the spirit of generosity. Kung wala ang balaan nga espiritu, dili na mo stir up sa imuha nga mahimo ka magyatagon. Kay nature lagi nato, dalo ta. Pero kay naa naman ang balaan nga espiritu sa atua, dili na para sa atua, dili talibugan ang pag-share sa resources nga nagipanalangin sa Ginoo nga gihatag ngani sa atua. Amen? So matingala ko, saan ka nga espiritu ang naa nila? Nganong kana mangyud? Spirit of mammon? Kung mao na gisulti dire. Many people in these last days will be lovers of money. Mingon na sila, ngano mo hatag man ko ana, nga ako may naning kamot, ako nagtrabaho. 8 hours a day, 12 hours a day, nganong mo, grabe pa rin kamot, 24 hours pa gani usahay. Anong mo hatag man ko ana sa simbahan? Pero igsoon mo yung ko nag-warning, nga in these last days, people will be lovers of money and lovers of themselves. Ang challenge alang ka nato karon, kinsa ang nanginahanglan? Unsa kaya pwede nimo ihatag karon? Time ba? Ang imong oras, resources, or basta og encouragement ang imong pwede mahatag? Pwede kaayo na.
Usaya man good, nalay mo text sa imong ka-sister. Nya, nananay kay mga ano, ako'y, napod ni, alam, mangungutang naman siguro, napod ni karoon. Kung wala kay ikapautang, palibaran dahil ni mo og tarong. Yung mga tagal na ka, kaya tayo karoon, 15,000 akong gikinahanglan karoon, sister. Pwede ko makautang, bayaran, lagi na ako sunod si Mana. Kung wala kay budget para niya, nakaplano na sa imong budget, balibari og tarong. Amen. Nya mo na ka, o sige, wala mo kay 15,000, sister, na ko 15 pesos diri, pamasahe pa uli ni mo. Okay ra. Ano na lang? Amen. So, hay po, nag-message pa lang gani, Ter, nya, sis, nya, question mark ba? Uy, saan na po kaya ni? Basta na kinahanglan lang niya na encourage ni mo siya. Basta anak ang panahon na grabe na yung struggle sa iyang spiritual life. Basta na naghingalo na ng kalag-ana. Di na ganit kabalo na mo smile. Mo smile na pero dang hilak na. Naghurtang tayo na nga mangumusta ka sa iya ha. Isang gani pag pangumusta, di nakakapangumusta kay nag-una na di mong nauna ako'y nanapod di siya po. Igsuon, maybe God is telling you right now, unsay pwede ni mo mahatag. Kasi na pag-ampo, kinahanglan ka isang pag-ampo ani nga panahon na. Sa ibang mga tao, dili man kinahanglan gani og words ni mo. Tay magpa-counsel sila. Gusto sila counseling, pero ang gilahang gusto makapagawa sa sila sa ilang gibati. Ay mga ingana, di ba? Are you very open ba ka na ana? O imo habang nawong, kada bang imo habang countenance, ang dating ba sa iyaha, pwede ka niya maistoryahan? O sa imo palang naong daan revelation na, bigid niyo siya, makasabot sa ako. Wala lang, imbis kinabot tayo ka-share din na lang. Kaysa imo palang daan na wala na. Makaingon na siya nga, isug mo niya ako ang sister karon. But usahay na yung mga tao no nga, dili kinahanglan nga mo istorya ka. Actually, probably ang ilang gikinahanglan na alay maminaw nila. Ug dako na kaayo ng impact sa ilahang kinabuhi pag naalay makapaminaw nila. You know, small actions, small acts, kung gilid na sa balaan nga espiritu, can actually have eternal impact in the life of that person. Amen? In conclusion, Acts chapter 11 paints the picture of a church nga gusto kaayo sa Ginoo. Unsa ni siya nga picture? Inclusive, breaking barriers for all nations. Number 2, encouraging and discipling. No? Encouraging and discipling. And it builds believers for maturity and generous living faith in action. Paminawan ninyo ni, mauni nga klase nga church ang mulahutay ug muuswag in the end times. Amen. Amen! Mauni ang klase nga church ang mulahutay in the end times. Muuswag pagyod. Di lang kay mulahutay, muuswag pagyod. That's why for all of us, let the Holy Spirit move beyond our walls. Be a Barnabas. Encourage and disciple the next generation. And be generous in your actions. Kaya ang faith nga walay buhat, patay gid biya na siya. Church, will we be like Antioch? Muna pangutana alang ka nato karon. Pwede ba ta nga mahimo nga Antioch? Unsa to siya ang naa sa ilaha? Full of the Holy Spirit, ready for the end times, and making Jesus known to all nations. Kung pwede ta mahimo yung ani, umiyong ka, yes, join ko ana, apil ko ni ana. Kay pwede ka ayo ko, mahimo nga church nga very inclusive. Apil ko ni ana nga nag-move, puno sa balaan nga espiritu, puno sa pagtuo. And Lord, in this end times, gamita ko mightily. Kung walay mo adto gyud sa ilaha, kung walay magpagamit, wala gyoy mahimo nga kaluwasan sa mga tao. Wala gyoy mahitabo sa atong nasod. Walay ma-mentor kung walay mag-mentor. Walay mga kinabuhi nga mausab kung walay gospel. Kung walay kamatuoran mo abot sa ilaha.
Pero kinsa man ang musulti nila kung walay mulakaw. That's why, ang challenge para sa imuha karon, mingong ka, yes Lord, Holy Spirit, bisag asa kunimo dalon, mosunod ko. Kisa may moingon ana, mo tindog ug moingon, yes, I'm available. Yes Lord, available kaayo ko. Holy Spirit, bisag asa kunimo dalon. Right now, sa makausap pa, magpapuno ta karon. Kinahanglang ma-empower ta. Kita ang gamiton sa Ginoo in these last days. Kita nga church nga naablihan ang atuan ng mga kasing-kasing o atuang mga panglantaw. Kita ang gikinahanglan ni ini nga generation. Kita ang gikinahanglan ni ini nga season. Wala kay balo. Wala kay balo nga ikaw karon. Ang mensahe nga akong gisulti karon para ni day sa imuha. Siguro wala ka nag-expect ani nga mensahe nga mutuhop sa imong kasing-kasing. But the Lord is telling you right now. Nasulti ang Ginoo, ang Holy Spirit sa imuha karon. Pwede gyud nga gamiton ta ka. Be an encourager, be a mentor. Thank you so much, Father God in heaven, Holy Spirit of the Lord. We thank you that in this moment, in this hour, Lord, you are going to raise up leaders, encouragers, full of your presence, Holy Spirit, full of faith. Dili mo balibay, bisag asa pa adtuon. Dili. Dili mo dili. Kung asa nimo palakon. Ready nga mulakaw. Ready nga mosanong sa imuhang tawag. Ready nga magpagamit diha sa imuhang parasan. Ready, Lord God, to move beyond their walls. Ready, Lord, nga mahimong generous. Ready nga mahimong Barnabas in these times. Ug salamat o Dios. Salamat, Holy Spirit of the Lord. Nga mas daghan pa ang mga tao nga makadungog sa imuhang pulong. Ug daghan pa pod, Lord, ang ma-raise up nga mga leaders. Kay niya, Lord God, ang imong mga katawhan. Holy Spirit, naa ikaw. Mo'y magatawag kanila, makikistorya kanila. Oh, hallelujah. Commit to the Lord right now that you are going to disciple. Commit to the Lord right now that you are going to go. Dili ang mga anghel. Ang iyang gisugo. Kita nga iyang katawhan. Ug salamat nga ang Ginoo mamuhat sa imuhang kinabuhi. Salamat, pasalamati daan si Lord nga karon nga si manahuna na adyo kay madala diha sa iyang tilan. Pasalamati ang Ginoo daan na karon nga si manahuna na adyo kay ma-mentor. Na adyo kay i-journey. Na adyo kay ikadi. Na adyo kay ikakauban. Na adyo kay ubanon. Aron siya pod mo grow in maturity. In maturity. Oh, thank you, Lord. Thank you so much, oh God. We thank you, Holy Spirit of the Lord, that you are going, Lord, to seal their commitment. Come on, commit yourself to the Lord right now. Commit yourself. Salamat kayo, Holy Spirit of the Lord. You are going, oh, Holy Spirit, to use your people mightily. Oh, God. Thank you, Lord God, Jesus. Basig naa sa inyo diri karon wala pay kasiguruhan sa iyahang kaluwasan. Miyong ko ang Ginoo naga-invite kanimo. Gidala ka sa Ginoo diri karon kay aduna siya'y tawag nimo. Ug ang tawag niya kanimo nga ikaw gyud maluwas. Ikaw gyud mga lagad kaniya. Ninitak naa dawata si Ginoong Hesus sa imuhang kinabuhi. Surrender your life to the Lord. I-pray ni nga pag-ampo. Labi na sa atong mga bisita. Wala pa ni mo nag-pray, wala pa na sundan ni nga pag-ampo. Ginoong Hesus, nining taknaa, nagpaubos ko sa akong kaugalingon.
Akong giangkon, Lord, nga doon ako'y makasaypanan ug kalapasan. Pasaylo ako, Ginoo, ug niining taknaa, akong giabrihan, ang akong kasing-kasing, ug gi-invite kita, Lord, invite ta ka, Lord, nga mosulod sa akong kasing-kasing, mupuyo sa akong kinabuhi. Salamat, Holy Spirit, nga sukad karong adlaw, imo kong gitagaan ug bag-o nga espiritu na tao na kapag-usab. Aduna na new spirit within me. Oh, salamat sa kaluwasan, O Diyos. Thank you, God. Thank you, Lord. Amen and amen. You know, kung imo tong gipray nga pag-ampo, miyon ko sa imuha karon. The Lord is telling you right now, ang Amahan sa langit nagsaad sa ato, tanan nga mudawat ang Ginoong Hesus, nga bugtong ang persona nila nga manluluwas o Ginoo, tagaan niya o kagahom nga mahimong anak sa Dios. I tell you right now, welcome to the family of God. Continue ka nga magpa-disciple, kanang leader, kanang nag-invite sa imuha karon, very potential kayo na siya nga mo journey together with you. Pagbasa sa pulong sa Ginoo, pagkauna sa atong espirituhanon nga mga kalag. Wala kay balo nga diha sa pulong sa Ginoo kung mo itubag. Kung unsa man ang struggle nimo, kung unsa man ang imong challenges nga imong giatubang karon, na ang tubag tanan ana naa sa pulong sa Ginoo. Basahan na pagkauna sa ato ang kalag sa ato ang espiritu. Shall you raise your hands towards heaven as I declare this priestly blessing? Lord, as I declare this priestly blessing, Lord, I apply the blood ni ining declaration nga na kanila. Yes, barki ka Adonai, biyash mareka, yaayera Adonai panabaleka bikunika. Yes, Adonai panabaleka, biyasamilika, shalom. May the Lord bless you with His abundance and keep you with His protection. And may His face shine upon you with joy, o ang iyang grasya mo overflow sa imuhang kinabuhi. And may His presence always be near, giving you peace that passes understanding today and in the days to come. Lakaw karon in the strength of the Lord, walk in His favor, and shine His light to the nations. And may the love of the Father embrace you always, and the light of the Lord Jesus shine through you, and the guidance and counsel of the Holy Spirit lead you in every step of the way. And all God's people say, Amen and Amen and Amen. Amen. Thank you, Bishop Ruth Bubos, for our announcement before we go. Registration is now open for our Feast of Tabernacles 2025 at Yusef Jib, Obrero Campus, October 8, 2025, Wednesday, 1 p.m. to 8 p.m. with a special worship experience by MJ Flores Band. Registration fee, VIP 300 and regular admission 200. Registration starts today at the lobby area. Secure your tickets now. And again, Heroes Call. We are inviting all young leaders ages 12 to 25 years old this September 19, 6 p.m. here at NCCC Cinema 5. To register, simply scan the QR code posted on the walls of Cinema 5. And every Tuesday at 5:30 p.m. is our corporate intercession, followed by our leadership group meeting for 288 at 6:30 p.m. HSU classes after the last service. Last day of enrollment is today. Sunday's class begins at 6:30 p.m. onwards. And finally, see you again next week for our Saturday and Sunday worship services. Don't come alone. Bring your family, friends, and house churches to join with us. That's all for our announcement. God bless everyone, and see you all next week.